Talagang nakatalaga upang magpasalidator, subalit buhay nga po siya upang tayo po ay makaganap sa ating bawat araw na pag-aatas. Amen po ba? Amen. Sa bawat araw po na ating pagsunod sa ating Panginoon, sa bawat araw na tayo ay tumutungo dito sa kanyang pag-anyaya. Amen po ba? Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Handa na po ang lahat upang mag-volunteer, upang magbahagi. Sapagkat wala po akong hawak na magbabahagi sa araw na ito. Subalit, ang titindig po dito sa harapan upang ipahayag po ang sa ating temang matapat na pagsunod. Mapalad po ang titindig dito sapagkat siya po ay magsasabi ng katotohanan sa matapat niyang pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat ang isang matapat na sumusunod daw po sa ating Panginoon ay mapalad. Amen po ba? Sa matapat po nating pagsunod sa bawat araw upang ating marinig ang banal na salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay talaga pong napakabuti ng Ama sapagkat sa pagsunod nating matapat. Sino po ba ang nakakapagtamasa ng kapayapaan upang tayo po ay sumunod? Di po ba? Sa pagsunod nating matapat tayo rin po ang nagkakaroon ng higit na gantimpalang kapayapaan at pag-asa sa bawat araw, paano tayo lalaban sa buhay sa araw-araw. Ang aking pong tema ay ang matapat na pagsunod sa ating Panginoon. Sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon, hindi po ba ito ay paraan ng ating sa pagsunod natin sa Kanya, yung takot natin para po tayo ay sumunod ng matapat sa Kanya. Hindi po ba? Amen po ba? Kasi po pag po tayo sumunod ng matapat sa Kanya, totoo po tayong kumikilala sa Kanya. Yun po ba ay totoo? Amen. At ano-ano rin po ba ang mga sagabal upang hindi tayo makasunod? Hindi po ba yun ay yung mga paraan na dinadaig tayo ng ating kalaban? Sapagkat doon po naman natin ipakikita kung paano nga tayo matapat sa ating Panginoon. Sapagkat mayroon man sagabal, subalit ipinakikita natin tayo ay matapat upang tayo ay sumunod. Amen po ba? Amen. Kaya po, malinaw na malinaw po upang ang lahat ay makapagbahagi sapagkat tayo po ay nagiging matapat talaga sa ating Panginoon. Kaya nga po, andito tayo dahil sa bawat araw, tayo ay nasisiyahan sa pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ngayon po ako ay tatawag ng isang kapatid upang ipahayag ang matapat na pagsunod sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Celerina. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyo. Matagal-tagal na po akong di andito sa harapan. Siguro po sa akin ang pagsunod, bagamat siguro po, bago pa lang po akong alagad, hindi pa po masyadong ganap sa aking puso. Pero nagsusumika po ako na makatupad. Kung paano nga po sa lahat ng pagsubok sa buhay na ibinibigay sa akin ng kalaban, napapagtagumpayan ko naman po. Kamukha nga po nung nagkaroon po ako ng karamdaman, hindi ko po inaasahan sa buhay ko yon. Kasi po 1 taon pa lang po ako dito sa Dambana noong August 30. Nang nahirang po ako, mag-6 na buwan na po ako, hindi po mahiwaga ang Ama, wala pa po ako 1 taon, nahirang na ako.
Kaya po ako napapasalamat. Siguro po, kaya ganon, nakita po ng Ama kung gaano katatag. Pero nang ako nga po ay nagkaroon ng sakit, sabi nga po ng mahal na Apo, pag po ako nagpapahaplos dito, kasi po yung mata ko neto hindi naman po pinapatakan na aksiban. Ang ginagawa lang po ng mahal na Apo, hinihipan. Sa 2 buwan po na yon, talaga pong nagbata po ako na alam kong ibibigay niya. Nung pong pagaling na po yung mga mata ko, halos yung 2 kong tenga, wala na po akong marinig. Kahit po yung mga wala, basta pong nadidinig ko, yung ugong at saka po yung parang tumatambol. Nandoon nga po ang, siyempre bago pa lang po akong alagad, nandoon po ang, pero ako po nangingi ako ng kapatawaran doon. Sabi ko nga po sa Ama, bakit Ama? Kung kailan ako naging hinirang, doon ako nagkaroon ng pagsubok na ganito. Po sa akin kaisipan ng Ama, anak, ganun magbata ka lang anak, ibibigay ko sa iyo ang lubos na kagalingan. Nung pong nakarating kami ng Batangas, talaga pong wala akong marinig. Dumulog po ako sa kanya kasi po hindi naman po ako dapat kasama eh. Nung pong 7:00, may tumawag po sa amin, gumayak ako. Sabi ko, purihin ng Ama. Hindi ko man po inaasahan, bakit ako nakasama doon? Sabi ko, Ama, paano po kaya? Bahala na po kayo. Dahil ako po, yung 2 kong tenga, talagang walang madinig. Kung ako po magbibilang tao, yung pong mga kausap ko, hindi ko po talaga maririnig. Ala po talaga, blanco. Andun nga po yung umiiyak ako na, Ama, kahit yung 1 tenga ko lang ibigay mo, kahit na pabulong lang, na madinig ko sa kapwa ko, makarinig ako. Ayun po, nung umaga po nang nasa Batangas kami, magkatabi po kami ni kapatid na Opel. Kasi po sabi nila, yung daw pong kung walang tubig sa itaas, nandun lang po sa ilalim ng may hagdanan ng tubig. Sabi ni kapatid na Opel, sige, kapatid, sabi niya, mauna ka na sa CR. Sabi ko, ikaw na lang, kukuha kita ng tubig. Po, inisip ko, bakit iyon nadinig ko? Hindi naman po ako talaga nakakarinig. Ang pagkakamali ko nga po nito, kasi po, yung sa tubig na yon, 2 po pala yung lalagyan na yon. Naisalo ko po siya sa yung po pinaglagaan ng mais. Kaya sabi ko kay kapatid na Opel, talagang hindi ko nakikita kasi po blackout eh. Pasensya ka na kako kung naisalo kita sa pinaglagaan ng mais. Hindi ko kako nakita yung talagang tubig doon sa tabi ng hagdan. Hindi po ba talagang mahiwaga ang Ama? Yung po na talagang inisip ko kung paano kung naidinig yung sinabi ni kapatid na Opel. Kaya po ako sabi ko, aba Ama, nabuksan na yung 1 kong tenga, bagamat yung isa hindi pa po, pero malino na po yung isa. Kaya po nung umuwi kami na galing ng Batangas, namili po kami ng saging doon sa may, siyempre po tuwa, na pasalubong. Po dumaan po kami din sa may tindahan ng mga saging na maliliit. Sabi ko kay kapatid na Opel, bumaba kita. Dahil ako nga nakakarinig na. Pero kasi talagang wala pong, nandun nga po yung nakaupo lang po ako na walang pakialam. Ganun po ang nangyari sa 2 buwan kung talagang bagamat nakikita nyo po ako nakaupo doon, wala po akong nadidinig. Talagang totoo po, nadidinig ako ng Ama. Blanco po yung 2 na yan. Tapos yung, nung nga po nag-chaplet ako dito, wala nga po ako, pati boses. Halos mata, tenga, boses. Ngayon po, hindi po ba mahiwagang Ama, napakalakas ng boses ko. Sabi nga daw po sa labas, ano ba yung galit ba yung alagad na yon? Talaga pong hindi ko alam kung gaano kalakas yung aking boses nung araw na yon. Kaya papasalamat po ako sa Ama, bagamat ala po akong ininom kahit na ayan ang mahal na Apo. Basta po siya, ang ginagawa lang po niya, yung tenga ko na yan, ginaganyan niya. Tapos yung mata ko po, inihipan niya. Wala po siyang tinura na inumin ko. Basta tubig lang po ang pinapanaligan ko inumin. Bakit po ako nagkaroon ng kagalingan? Ito po ako sa inyong harapan. Nagpapatunay po ako talaga na mahiwaga po ang Ama, buhay po siya talaga. Ito po sa aking pamilya. Talagang totoo po ang sabi ng mahal na Ama.
Maglingkod ka sa akin, anak, hanggang sa kaapu-apuhan mo, gagabayan kita. Bagamat ang akin pong asawa, hindi man po nakakarating dito, nandun po ang pananalig niya. Pag po ako dumating ng bahay, pahingi mo ako ng kende. Hindi po ba mahiwaga yon? Kung wala po siya pananalig, hindi po siya hingi ng kende. Kasi po yung sikmura niya sumasakit. Sabi ko, panaligan mo lang yung kende neto, gagaling ka. Halos 3 araw na po iyon, hindi po sumusumpong yung sikmura niya. Andun po yung nagkalagnatan yung aking mga apo. Yung mga apo ko maliliit, nandito nga po kagabi. Sabi ko, anak, panaligan lang ninyo, tubig lang yan, at saka punas lang na ganyan, gagaling na kayo. Kung bakit nga po pag binigay nila ang haplos na ganyan, kung bakit po para silang dinampi ng mahal na ama, wala na po. Talagang totoo, kaya po paano hindi ako mananalig sa ama? Lahat po ibinibigay niya, talagang totoo po yun. Ako po, ayoko pong umiyak talagang ako, nasisiyahan po ako talaga. Dahil matagal-tagal na nga po ako hindi nakakapag-share dito sa harapan, di po siguro kaloob. Kaya sabi niya, anak, manalig ka lang, ibibigay ko sa iyo lahat. Eto na nga po, nakamtam ko na po lahat ang aking kagalingan sa katawan, wala na po akong sakit ngayon. Kaya kayo po, kung sino man po ang may sakit sa inyo, manalig lang po kayo sa ama. Talagang ibibigay po niya ang lahat. Talagang mananalig lang po tayo. Dahil po ako na talagang nadanasan ko sa pamilya ko. Buhay po talaga ang Diyos. Kahit na po hindi ko kamag-anak, basta yung kapitbahay namin doon. Sabi nga po ng mahal na apo, pag kailangan mo, ibigay mo. Talaga pong ginagawa ko yan. Bakit nga po isang haplos lang, nananalig ako sa ama, gabayan mo ako ama dahil ito kapatid ko na ito. Kung paano mo ako ginamit, sana gamitin mo ang aking palad na ito para haplosin sila. Kaya nga po kumisang kahit na umuulang ganyan, pinasusundo ako. Sabi ko, hindi ako nagpapaano sa inyo, kundi nangingi lang ako ng tulong sa mahal na ama para kayo gumaling. Hindi po ba, kung baga sa ako po isang lingkod, pwede naman po siguro gano'n kasi ang banal na espiritu po nasa katawan namin. Kaya po ako, nagpapasalamat nga po ako sa dati kong buhay at saka po ngayon, talagang malaki po ang pinagbago. Kaya po ako, nagsusumikap ako ngayon, bagamat hindi pa po ako masyadong sa ama, pero gagawin ko po ang lahat na ako makapaglingkod ng maayos sa kanya. Dahil po ako, masayang masaya po ako sa paglilingkod sa kanya. Kaya siguro po hanggang dito na lang po. Maya po manalig lang po tayo. Kung sino man po may mga karamdaman sa inyo, ando po ang pananalig sa kanya. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid, sa mga ipinahayag mo. Narinig niyo po ang pinahayag niya sa pagsunod niya. Sa pagsunod niya ay nagkaroon siya ng nakamtan na pandinig. Sa kanyang kalusugan, meron man siyang karamdaman. Subalit hindi naging sagabal ito sa bawat araw na kanyang pagsunod na matapat. Amen po ba? Amen. Ngayon naman po ang tatawagin ko ang isang kapatid na kay buti ng ama. Mapalad po siya sapagkat siya ay gusto niyang mag-volunteer upang magbahagi. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko lamang po ibahagi yung kabutihan ng Panginoon nang dahil sa pagsunod, bagamat ako'y naging suwain. Noong unang punta ko po rito ay August 31, na kung saan nagdaranas po ako ng sakit ng buto, malawak na sakit ng mga muscle, ng mga litid, ng mga ugat, at ng mga balat, na kung saan tinubuan na po ako ng skin asthma. Pero kay buti ng Ama, sa pamamagitan ng aking mga kapatid, sa pamamagitan ng aking 2 pamangkin na may sugat, na siyang naging daan kung bakit ako nakarating sa dakong banal na ito. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Nung pong unang tapa ko dito sa dakong banal na pook na ito, talagang bago po ako nakarating, nagsusumamo ako sa Ama, bagamat hindi ko na po alam kung ano dapat kong gawin. Namamaga ako, hindi ako nakakatulog, kahit ako'y nagtatranquilizer na. Mula po sa malolos, ang findings ay lupus. Pero po ito hindi ko inangkin. Kumuha po ako ng second opinion sa UST. Pagdating po sa UST, kinunan po ako ng dugo. Ang naging findings
ay kulang ako ng vitamin D. Pero binigyan po ako ng gamot sa loob ng 11 buwan kong iinumin. Kaya lang, nagtataka po ako, bakit umiinom ako ng gamot, 5 klase, tranquilizer na kung iinumin mo, para kang nasa heaven, makakalimutan mo yung sakit, magiging nakangiti ka pag natutulog ka, pero nandun pa rin po yung matinding kirot. Sinaksakan na ako ng Nubain, yung ginagamit sa ino-opera, para hindi ko maramdaman yung sakit, wala pa rin pong epekto. Pero tumatangis na ako sa Ama, turo mo po ako kung saan ako dapat pumunta. Ginamit nga po yung aking kapatid, yung aking pamangkin, na talagang puno ng sugat, kung bakit ako napunta rito. Noong ikalawang punta po nila, nagdesisyon po ako na kinausap ko yung hipag ko, ate, gusto kong gumaling. Gusto ko pang makita yung paglaki ng mga apo ko. Gusto ko pang makita yung pagsisikap ng anak kong bunso. Kaya gusto kong gumaling. Sabi niya, gumayak. Pero yung kalaban, kumikilos. Kasi nung gumagayak po ako nung araw ng Sabado, hindi po sila natuloy. Natuloy po sila, bali August, August 29 yata, kung di ako nagkakamali. Pero nung pong August 28, talaga pong sakbibi na, kumbaga talagang hindi ko na po mait yung katawan ko. Umuungol ako, pero hindi ako narinig ng mister ko. Ala na pong gumagalaw sa akin, maliban sa dila ko. Sabi ko, Lord, gisingin mo po yung anak ko. Gisingin mo po yung anak ko. Kailangan po kumilos ako. Halos totally wala pong pakiramdam yan. Salamat sa Panginoon, nagising po yung anak ko, yung kasamahan ko, itinagilid ako. Nung tumagilid ako, Ama, marami pong salamat. Dahil kung hindi ako narinig ng aking anak, maaari pong ako'y wakas na. Pero hindi po pinagalob ng Diyos, hinawi ng Diyos yung kalaban para mabuo yung loob ko. At yun po yung binigay sa akin ng Panginoon. Nung po ako'y nandito, nung kami papunta na, sabi ng kapatid ko, gumayak ka. Kasi yung kaka namin, panganay namin, may pupuntahan, para lang ako makasama, ihahanda yung sasakyan. Eh sabi ko, kung makakaabala ako sa kanila, wag na lang. Wag na lang. Pero nanaig pa rin yung espiritu ng katotohanan. Yung tatay ng dalawa kong pamangkin, tumawag sa telepono, magbihis ka. Huwag kang magintindi. Lahat ay under control ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Nung pong nandito na kami, doon po kami nalagay. Kasamahan ng choir. Panginoon, inaangkin ko na po na ito na yung wakas ng paghihirap ko sa karamdamang ito. Nung nakapila na po kami, nalapit na po ako kay Apo, sabi niya, gusto ko pong gumaling. Sabi niya, kung gusto mong gumaling, magbabanyos ka 7 na araw. Kumbaga, sumapit po yung hindi po ako nag-aalilangan, yung kahinaan ng loob. Kasi po, hindi na po ako nakakapunta ng palengke na nag-iisa, hindi na po ako nakakasimba na nag-iisa kasi bumabagsak po ako talaga. Pero napakabuti ng Panginoon kasi po ako, kung hindi na sila babalik, wala akong kasamang pupunta rito. Pero nung po nakaupo na ako sa dakong yun, kinausap ko yung hipag ko, babalik pa ba kayo? Sabi kong ganoon. Kailangan ikaw bumalik yung dalawa. Kahit yun lang panganay makasama ko. Pagkatapos po noon, lumapit ulit kay Apo, sige po, babalik po ako. Salamat sa Panginoon, kumbaga, naging suwail muna ako bago ang pagsunod. Pero sa pagsunod, napakabuti po ng Diyos, napakadakila ng Ama. Noong pong araw ng Martes, sinabi nung Martes, Lunes, hanggang Merkulis, sabi nga ni Apo, magaling na ako, inangkin ko na po. Yung bagamat meron pa ako nararamdaman, dito na lang po, wala na po dito. Nagsasakit tayo dito ng araw ng Martes, pero may naramdaman ako na kakaiba sa puso ko. Hindi ko po alam kung ano ibig pahiwatig ng Panginoon. Nung dumating ako sa bahay, dinatnan ko po yung aking mister. Namamagay yung tuhod. Bakit po namamagay tuhod? Siya po ay nagrarasyon ng suka kasama ng kapatid ko. May buhat siyang isang container, umakyat sa hagdan, hindi niya nakita yung baitang,
naunang bumagsak yung tuhod, kasunod yung container. Nung gabi po ngayon, sabi ko, Ama, nananalig po ako sa iyo, nagagawa ka ng himala sa asawa ko. Na ito po ay walang crack, walang diferensya para siya ay hindi makalakad. Purihin ang Diyos, buhay na buhay na buhay ang Diyos, sapagat ang x-ray niya, wala pong depekto doon sa buto niya. Sabi ko nga sa kwento ko doon sa kapitbahay namin, naghalimbawa po ako. Mayroong isang tao na bumili ng pakwan sa palengke. Ngayon, sumakay ng tricycle, wala sa plastic yung pakwan. Ang sabi ng bumili, ito ay pula at matamis. Sa dahilan pong aksidenteng parang siyang nahulog yung pakwan, gumulong. Nung pundang puti nung nakabili ng pakwan, ay sinungaling yung binilang ko ng pakwan. Sabi niyang ganon. Bakit naman po? Sabi naman ng driver. Tinan mo ika, sabi niya pulang-pula pero putlang-putla. Ang sabi naman doon, ikaw man po, mahulog, hindi ka kaya mamutla. Hindi po ba? Ibig sabihin po, yung sa kasamahan ko, inalimbawa ko sa pakwan, may nais sa kanya ang Panginoon. Kasi po, nung ako'y nagpunta dito, hinihiling ko sa Ama, bago ako magtapos ng pagbabanyos, hinihiling ko na makasama ko siya. Pero lingid po sa kaalaman ko, kahapon bago kami umuwi, dinadasal ko na dito na may sasama ko siya. Pero nung dumating ako, sabi ko, hoy, ganun po kami sa Bulacan, hoy, hindi po sweetheart, hindi po darling. Sama ka naman sa akin bukas kasi gagraduate na ako sa Banyusan. At inaangging ko na ako yung kagalingan ko. Kasi hindi po talaga ako nakakalakad ng malayo. Hindi ako nakakalundag. Sa hagdan po, ang akyat ko, ganyan po. Bababa po ako, ganun din po yung pamamaraan. Pero ngayon po, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buhay na buhay po ang Diyos. At yung asawa ko, ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na makasama ko. Yun po ang naging dahilan ng aking pagsunod sa mensahe ng Apo Kunching. Totoo po, nasa pagsunod, ang biyaya, pagpapala, kagalakan, kasaganaan pang espiritual. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Nakita niyo po siya sa matapat niyang pagsunod sa kabila ng hadlang ng kanyang kahinaan. Subalit, ang nakamtam po niya ay ang kagalakan. Amen po ba? Kaya po talagang ang marapat lang natin tukdin ay paano tayo maging matapat sumunod sa ating Diyos na buhay. Ngayon po ang aking tatawagin upang siya po ay gamitin upang magpalawak ng ating tema. Tinatawagan ko po si Mabibet Chico. Salamat po aming dakilang Ama. Galak na galak po ang Panginoon sapagkat sa kabila ng malakas na ulan, nandito kayong matapat na nakasunod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Sadyang ang pagsunod po sa ating Panginoon ay isang napakalaking challenge sa bawat isa sa atin. Mapapalad po yung tumugon sa kanyang panawagan. Katulad po ninyo, kayo po, kaya po kayo nandito, tumugon po kayo sa panawagan ng Ama. Amen. Na bagamat iba-iba yung naging kaparaanan upang kayo ay maakay niya, subalit sa kabila noon, nagagalak siya sapagkat nakatugon kayo sa kanyang panawagan. At nang kayo ay tumugon, hindi po doon natatapos. Ang kasunod po noon ay tumupad tayo sa kanyang kalooban. Tumupad tayo sa kanyang mga aral. Tumupad tayo sa kanyang mga utos. At nandito na nga po yung malaking challenge sa atin sa pagtupad. Katulad po ngayon, kung hindi matibay ang iyong pananalig at pananampalataya, hindi ka makakatupad sa araw na to eh. Bakit po? Lalo na po yung nung umalis sa kanilang tahanan eh,
nakita na po na nagpopondo ang dilim. Kung meron kang pag-aalinlangan at hindi ka tapat sa pagsunod mo sa Panginoon, magtatalo na yung isip mo. Nasasabihin mo, naku, ayan na yung malakas na ulan. Baka ako mabasa, bukas na lang ako pupunta. Hindi po ba? May ganong mga pangangatwiran na nagiging hadlang upang tayo ay makatupad ng may katapatan sa ating Panginoon. Isa pa pong pagkakataon o isa pa pong halimbawa, nakagaya ka na, subalit may biglang dumating na tao na kailangan ka. Po pwede naman po nating entertain yun eh. Kaya lang po, ang ating pong pag-entertain ay madalian na lamang sapagkat meron kang matapat na gagampanan sa ating Panginoon na po pwedeng sabihin na, o kumare, ano ba yung kailangan mo? Oras na malaman mo yung kailangan niya, pasensya ka na mare, bumalik ka na lang mamayang hapon kasi meron akong tutunguhan na dapat kong patunayan sa ating Panginoon ang ating matapat na pagtupad sa Kanya. Mga kapatid, yan po yung tinatawag na mga hadlang. Sigurado po sa bawat isa sa atin na nagsusumikap, di ba kapatid? Hindi po ba? Nagkakaroon ng mga hadlang. Kung minsan po, mismong yung mga kasama natin sa bahay. Katulad po kagabi, yung nandito po kagabi, napakabait ng Panginoon dahil ang hadlang sa Kanya upang sa'y makatupad ay yung kabiyak ng puso niya. Subalit kumilos ang Panginoon, kumikilos siya sa mga anak niya na talagang nagpapakatotoo sa Kanya. Mother, mensahe ng banal na Espiritu sa Kanya, huwag kang mag-alala sa pamamagitan ng pagkatao nyo at ganun din naman sa mahal na Apo Kunching, huwag mong guluhin ang kaisipan mo na baka pagdating mo ay girahin ka ng asawa mo. Pagdating mo ng tahanan, itatanong ng kabiyak ng puso mo kung kumain ka na ba. At alam nyo po, buhay ang Diyos, siya po ang nagpatotoo kagabi. Tinanong po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching kung ano yung bungad na sinabi ng kanyang kabiyak ng puso pag uwi sa kanilang tahanan. At ano po ang sinabi? Ang lalaki po yung nagpatotoo, tinanong sa kanyang asawa, kumain ka na ba? Buhay ang Diyos, palakpakan po natin siya. At hindi po doon natapos yung pangako ng ama sa kanya. Kagabi po, nandito yung lalaki na kinakatakutan niya na baka pag uwi niya sa bahay, ay magalit sa kanya. Ganyan po, maging sa mga alagad po, dumaan po kami sa ganyang pagdalisay, sa ganyang pagsubok, na mismo yung kabiyak ng puso namin ang nagiging hadlang. Ako po, nagpapasalamat sa Ama. Inaamin ko po, hadlang din po siya sa akin nung ako'y unang tumutupad, na ako'y unang nagpupunta dito. Pag-uwi ko, tinatanong ako, saan ka ba talaga nanggaling? Saan ka ba sumakay? Sino ba naghatid sa'yo? Na kung wala ako sa Panginoon, papatulan ko siya. Sapagkat yung mga tanong na yun ay mga tanong na may pagdududa kung saan talaga ako nagpupunta. Sa tuwing uuwi na lang ako, gano'n na lang yung katanungan. Walang tiwala sa akin. Nag-asawa kasi ng maganda. Joke lang po. Hindi po totoo yun. Kaya bawat pag-alis ko, tinatanong kung saan ako nagpupunta. Yung pong iba sinasabi yung wala pa sa Panginoon, kaya eka, nagdududa, kasi eka, ganun siya. Hindi po ba, may mga ganung kaisipan? Alam niyo po, ang tagal ko pong idinulog sa Ama yun, kasi nga po, ting uuwi ako, pinag-uusapan namin, pero pinaglaban ko po sa Panginoon ang pagtupad ko, kahit anong sabihin niya sa akin, na kung hindi ako nakatanggap ng aral sa banal na Espiritu, papatulang ko siya. Pero gawa nga po na ako'y nakatanggap na, ano man po yung sabihin niya, nananahimik na lang ako. At patuloy ko siyang idinudulog. And successfully, nagtagumpay ako. Kaya yun po ay mga hadlang. Huwag po kayong patatalo. Sapagkat pag nagpatalo kayo, wala na. Meron pa pong isang kaganapan. Okay lang po na ipahayag ko sa inyo dahil hindi naman siya iba sa akin. Pinagaling na nga po siya ng Panginoon Na-detect nga po siya na mayroong 3 bukol sa kanyang matres. Hindi po ba naibahagi ko na sa inyo? Ika-4 na araw pa lang ng pagpunta dito, yung malaking bukol, bumagsak na. Bumagsak doon sa inidoro yung malaking bukol. At sinabi sa kanya ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, maghintay ka, may lalabas pa. Pero, subalit, pagkatapos ng September, magpa-check up ka kaulit. At wala na yan lahat na bukol na nasa tiyan mo. Alam niyo po, sa galak niya, sabi niya sa akin, pangako ko, hindi man ako makarating araw-araw,
tuwing Biyernes, pupunta ako. Nung Biyernes, hindi nakapunta. Nasubukan ang kanyang katapatan. Nagkaroon ng problema sa kuryente, naguluhan yung kaisipan, pambayad sa kuryente, nagulo na agad yung kaisipan, sa kaguluhan ng kaisipan, kung saan-saan nagpunta para matugunan yung kanyang problema, ano pong nangyari sa kanyang pagtugon, katapatan sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga po, sabi ko po sa kanya kanina, naku, nasubukan ka. Ako nakita mo, hindi ko naman sa tinataas yung sarili ko. Nung pong September 8, birthday ni Mama Mary, nung pong nagising ako ng alas 3 ng madaling araw, napakasakit po nung tuhod ko. First time po talagang sumakit. Alam niyo po, bumaba ako sa hagdanan. Pagbaba ko, naramdaman ko po yung sakit. Pagbalik ko po sa higaan ko, meron lang po kasi akong tiningnan sa baba. Meron lang akong chinek. Pagbalik ko sa higaan ko, nahiga ako, dumulog ako sa Ama. Sabi ko po sa Panginoon, God, sana po mapawi po yung pananakit ng tuhod ko. Nag-aalala po ako bukas, baka hindi po ako makapunta sa dambana dahil sa sakit na nararamdaman ko. Alam niyo po, habang sinasambit ko yon, mismo ako sa sarili ko, ginagamot ko yung sarili ko. Tinatanganan ko yung tuhod ko na yan, hinaplos ko ng 3 beses. Nung pong talagang oras na ng pagbaba ko ulit, wala na po akong naramdaman. Hindi po naging hadlang ang naramdaman ko sapagkat tinawi ng Panginoon, sapagkat batid ng Panginoon yung aking matapat na damdamin na makasunod sa Kanya. Hindi po natapos doon. 6:30, nag-attend po ako ng 6:30 Mass para po sa birthday ni Mama Mary. Pag uwi ko po, nakasakay po ako sa jeep. Nararamdaman ko po ito, ba't kumikibot? Ang lakas. Ang lakas ng kibot na ganyan. Sabi ko, Ama, wag niyo pong pahintulot na magkaroon ng damage sa dila ko. Hindi na ako makapagsasalita ng tungkol sa iyo. Alam niyo po, habang nakasakay ako sa jeep, nakikita ko po kasi ang mahal na Apo Kunching pagka may ganong karamdaman sa nerves eh. Nerve po kasi yun eh. Ginaganyan lang po niya. Ginaganyan po niya. Ganon din po ang ginawa ko sa sarili ko. Ginanyan ko. Tumigil. Pero pagbaba ko sa jeep, ang lakas na naman. Ang lakas na naman ng pintig. Ginanyan ko ulit para pong may nagtuturo sa akin. Anak, ituloy mo hanggang dito sa lalamunan mo. Haplusin mo hanggang dito sa may lalamunan mo, sa may liig mo, sapagkat ang malakas na pintig ay hindi naman mismo doon nagbubuhat, kundi doon sa mga kaugnay na ugat. Sumunod po ako doon sa nagtuturo sa akin. Ginanyan ko po, ginanyan ko, nawala po. Nawala, sapagkat iyon po ang bahagi ng Panginoon sa bawat anak niya na nagmimithi na makatupad ng may katapatan sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano po ang ibig kong sabihin? Hindi naman po ako lang ang may hadlang eh. Bawat isa po sa atin, dumarating po yung pagkakataon na pupunta ka na, kumikilos ang demonyo para hadlangan ka. Huwag po kayong magpatalo. Kung kailan ka aalis, sasakit yung ulo mo ng todo-todo. Kung kailan ka aalis, merong mangyayari. Katulad po kahapon, isa na naman pong halimbawa. Hindi po ba walang misa kahapon? Tinutokso po ako ng demonyo eh. Pinauuwi na po ako. Nung pong inyaangkas ako ni nanay, sabi ko, Nay, hindi na ako uuwi. Nandito na rin lang ako eh, papangatawanan ko na, atenda ako ng gawain sa gabi. Naupo na po ako doon. Ano po ako ng text message, may bigla pong pumasok. Sabi po niya sa akin, Ate Beth, nasaan ka? Napakalakas ng ulan dito, baham-baha na. Alam niyo po, gustong-gusto ko na pong umuwi. Kasi po one time na umulan ng malakas, natutulog ako, pagbaba ko po, yung tubig nakapasok na sa loob ng bahay namin. Iyon po yung kinakatakutan ko, sabi ko, nawa naman Ama, pag-uwi ko, sana hindi ako maglimas. Kasi po nung nakaraan, mga 3 weeks ago, naglimas ako kinabukasan, napakasakit ng buong katawan ko. Para po akong na-job ni Pacman sa sakit ng katawan ko. Subalit, hindi po yun naging hadlang upang ako ay maglingkod. Mga kapatid, mga kaganapan, sigurado nga hadlang ang kalaban. Subalit, ipaglaban ninyo ang Diyos na sinusundan ninyo. Siguraduhin ninyo po na hindi kayo maaagaw ng kaaway, ng kalaban, kundi ang ipaglalaban ninyo ay ang pagtugon sa panawagan sa inyo ng Panginoon. Ang daming hadlang
Sabi ko nga po, circumstances, panahon, tao mismo, tao na kasama mo sa bahay, tao sa kapaligiran mo, magiging hadlang yan. Subalit, lagi niyo pong tandaan, Kristo ang dapat nating ipaglaban. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami. Salamat po sa mga ibinahagi nyo. Narinig niyo po ang lahat ng kanyang ibinahagi. Talaga pong mapagkukuhanan natin siya ng pagtitibay kung paano. Hindi man po nakikita nyo kung ano naman po sa edad niya sa ngayon. Subalit, hindi po halata kung ano man po yung kanyang ipinaglalaban. Hindi po siya tumatanda. Amen po ba? Muli po ngayon, ako'y tatawag ng isang aawit. Tinatawagan ko po si Nanay Mirna Andrada. Purihin at dakilayan ng ating Panginoon. Laban! Ay mali, kanan pala. Laban! Sapagkat ikaw ang nagpapagaling at hindi tao. Buhay ang Diyos. Pagbigyan niyo na po ako, nakakatuwa po si Mami Beth Chico Hindi po ba Alam niyo po, kung minsan may ginagawa tayong hindi natin namamalaya. Totoo po yun. Yung pahayag niya na habang lumalapit tayo sa Panginoon, nandyan si demonyo. Hahadlangan tayo niyan. Natuwa po ako kasi paulit-ulit niya sinambit yung ipaglalaban. Karampot lang po at aawit na po ako. Tanda ko po kasi nung bago pumasok yung pagsubok na nagdaan, hindi ko na po tinatanggap, wala na po, magaling na. Yung nagdaan, yung bagong pagsubok at pagdalisay sa aking nagdaan. Ito po yung awit na to, inawit ko po itong ipaglalaban, paulit-ulit po, gabi-gabi, hanggang sa misyon, ipaglalaban, oras na. Kasama kong umaawit nito yung anak kong Annalie. Pag uwi namin kaming dalawa ni Arlene, isang may Bell's palsy at isang may matigas sa dibdib. Pag nilayan po ninyo, kung makaawit ako kahit namamaya talagang may pataas-taas pa ng kamay, po. Pero doon ko po naramdaman yung bahagi ni Mami Beth na doon humahad lang yung kalaban. Naramdaman ko po, hindi ko na inaawit yun Pati yung oras na, may paluha-luha pa yung mata ko. Talagang nararamdaman ko po na ang alinlangan ay sa isip, ang takot ay sa isip lamang. Kaya po ngayon, galak na galak ako, gusto ko pong awitin yun. At muli po, kung paano po yung mga kapatid na nagbahagi, pumasok po yung kanilang pagbabahagi dun sa pagsunod, tungkol dun sa karamdaman. Totoo po yun. Huwag maging hadlang yung mga kapahintulutan sa ating katawan, mga karamdaman, at lagi po nating tatandaan, ipakipaglaban natin ang buhay na Diyos na nagpahiram ng buhay natin. Sapagkat sa anumang pagluhog natin, hindi tao. Walang magagawa ang tao. Gagamitin ng tao upang magpahayag ng salita at marinig natin yung mga kaukulang hiwaga ng Diyos. Yun po yung magpapagaling sa atin. Siyempre po may gagamiting tao. Kaya hindi natin pwedeng sumbatan ng tao, ba't hindi ka napagaling ng tao? Amen? Maging ang katauhan po na ginagamit, madalas po sinasambit yan, hindi siya ang nagpapagaling. Kaya po tayo habang nakikipaglaban sa hamon ng buhay, damhin po natin sa puso natin na umasa tayo sa Diyos. Ang Diyos ang nagpapagaling. At susunod tayo at tutupad sa kalooban ng Diyos. Rerespetuhin natin ang Panginoon, datapwat, kahit mga kapatid natin na ginagamit, marapat din natin bigyan ng respeto kung sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon, nakakapulot tayo ng aral, lumalakas tayo, sumisigla tayo, hindi natin sila sasambahin, subalit marapat lamang na sila ay bigyan natin ng paggalang. Nakakagala kasi kamukha po ng dalawang mami na ito, hindi natin masawata ang tao. Kahit na ano pa yung kaganapan, palaging ginagamit yung pangalan nila. Kasi isa po ako doon yun po kasi yung hinihiling ko sa Diyos asahan natin yung
kanyang kapangyarihan, yung paggamit niya sa mga kapatid natin na magpapalakas ng loob natin. Hindi yung magpapahina ng loob sa atin, kundi sa pamamagitan pa rin ng Espiritu ng Panginoon. Amen po ba, mahal na kapatid? Kaya po, ang gawin na lang po natin, habang tayo nakikibaka sa hamon ng buhay, nakikipaglaban, ipinakikipaglaban natin ang kalooban ng Diyos, magdalanginan na lamang po tayo. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Magdalanginan na lang po tayo na kung sino man yung may mga pinagdaraanan, kawalan sa buhay, kahikahusan sa buhay, karamdaman sa buhay, magdalanginan na lamang po tayo. Kung narinig po natin yung bahagi nung birthday ni Mama Mary, huwag malugod, huwag matuwa yung mga walang karamdaman. Mapalad kayo't magalak sapagkat wala kayong kapahintulutan. Kundi wag ko, sipanalangin natin yung mga kapatid natin na nanghihina, nalulugmok kasi kulang sa pamumuhay, may karamdaman. Kumbaga, gano'n na lang po ang gawin natin. Amen po ba? At higit sa lahat, magmahalan nga daw po tayo. Kaya muli po, sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin ang anak na Annalyn Bunso at samahan niya akong umawit ng awiting ito. Ang kini natin, anak, kung paano nung umpisa, inawit natin ito. Pag uwi ko, meron akong pagsubok. Ngayon, pagkatapos kong umawit, wala na wala na. Tanggal na. Amen? Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, lumang awitin, subalit ito yung unang awitin na ipinagkaloob, idinatal ng banal na Espiritu sa katauhan ni Ma'am Bibet na walang sawang inaawit namin magkakapatid. Isang mapagpalang umaga po sa tanghali ito. Noong pong nagbabahagi si Ma'am Bibet at ilang beses po niyang sinambit yung laban, ipaglalaban. Nako, nalamig na rin po yung paa ko. Ano po ba? Nadama ko na. Yes, sabi ko, Lord, kay buti ng Panginoon. Mother, manayang sigaw ka ko doon. Nako, sabi ko, malamang ka ko. Yun po, nadama ko lang po na kung luluobin ng Ama, yun nga po, ipapadama sa Kanya din na, yun nga po, nalalamig na rin po yung mga paakot kamay doon sa sulok na iyon, na kung saan nga po ay sinabit nga po yung awiting ipaglalaban. Noong inawit natin sa duyong, okay, ayun, sinambit mo na ang kinin na itong pangalawang pagkakataon na awitin ay kagalingan ng iyong kakantan. Sapagkat gayon na lamang ang pakikipaglaban mo sa pagtalim at pagsunod sa ating Panginoon. Thank Amen, you, Lord. Mother? Amen. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumanaw kung wala ka sa akin. Ano ba nang pangyayari? Ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap. Pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw ko
Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Salamat po. Thank you, Lord. Gusto pa po namin, subalit naiwanan po ang sige na anak, sige na. Paumanhin po sapagkat kasi po kanina narinig ko yung paglalaban at saka yung oras na sa pagbabahagi po ng aking nanay. So binubulong ko po sa kanya, gusto mo isa pa. Since may narinig na more, although bawal, ano po, subalit batid ko po na ito ay kaukulan at kapahintulutan ng ating Panginoon. Kaya po, akma din naman po ito sa tinatakbong tema. Ano po? Saan po ay ang lahat ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sa gayon, siya po ang bahala sa lahat upang ang katapatan ng pagsunod ay tuwirang makamtan ng bawat isa. Amen po ba? Kumbaga po, parang turn naman po ng anak na bunso ngayon. Ako naman po yung makikiawit sa kanya. Sige na po, mahal na kapatid. It's not at all that but my friend. If you believe in yourself, if you believe that someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For thy yoke I will give you is easy,
that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see how, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat po sa mga umawit. Purihin ng Ama, talaga po ang kanilang mga inaawit talagang nadadama natin talagang na parang tayo hindi ko po maipaliwanag sa damdamin ko, talagang nadadala rin po kasi ako nung awit Kaya salamat sa ating mga kapatid na umawit na talaga pong nakikita nyo naman po ano man po ang mga pinagdaraanan, subalit patuloy pong matapat na pagsunod sa ating Panginoon sapagkat narinig niyo po ang awit niya, ipaglalaban. Hindi po ba talagang laban lang po sa bawat araw? Amen po ba? Amen. Ito rin po ang aking tatawagin na talagang araw-araw kung paano matapat na sumunod. Laban lagi ang kanyang naririnig ko sa kanyang labi na kapatid, laban lang. Tinatawagan ko po si Mother of the House, Mami Maris. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay sadyang kapakipakinabang para sa iyo at sa aming lahat. Nawa ang mga anak niyo pong tinawagan niyo sa oras na ito ay ganap kang madama, matanggap at makilalang lubos sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa katawan ng mahal na po Kunching na ginamit mo at patuloy mong ginagamit upang ihasik ang iyong mga aral at sa iyong katapatan sa amin kagandahang loob, ibinibigay po namin sa iyo, Ama, ang aming puso at kalooban na kami iyong tulungan, na ganap kang makilalang lubusan at paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pagsunod sa atas. Naalala ko po yung bahagi ni kapatid na Ala noon, ang kaibahan ng atas at utos. Amen? Ang utos, at sinambit din po yun ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na ang utos ay sa tao at ang atas ay sa Diyos. Subalit, para po sa akin, tanging Diyos lang nakababatid kung ikaw nga talaga nakatutupad sa atas niya. Buhay po bang Diyos? Amen. Opo, sapagkat minsan po, nagagamit din po nating depensa, yung kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Nagiging depensa po yun kahit hindi na kalooban ng Diyos. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Pagsunod sa atas, simple lang po. Para po sa akin, hindi naman po tayo kasing tao ang tumutupad pag siya ang sinusunod Ang banal na Espiritu. Buhay po bang Diyos? Sapagkat kung bilang pagkatao po at walang nakilalang banal na Espiritu na lumapat sa puso ng bawat isa, wala pong tutupad ng ganito. Amen? Wala pong tutupad. Subalit salamat sa Diyos, sapagkat ang paanyaya ng Diyos sa dakong ito ay hindi lang na siya ang kailangan natin, kundi kailangan din tayo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mula po nang inatasan po ako na tumupad sa dakong ito,
sa isang napakapayak na at simple na pag-aatas, salamat po sa Diyos at binigyan po niya ako ng pagkakataon na makapaghandog sa Kanya ng aking kakayanan at sa Kanyang kalooban na ipinagkatiwala po niya sa aking sarili. At simple lang po ang naging panuntunan ko po. Sapagkat sabi nga, kagaya ng sinambit ni Mami Beth at ang mga kapatid ko pong nagbahagi, maraming hadlang sa daan ng Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Maraming hadlang. Ngunit, dahil matibay ang tinanggap mo at ang pinagmulan nito'y matibay din, yun din po ang magbibigay tibay sa'yo para makadiretso. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ay pinadadama ng ating Panginoon. Kapag inatasan ka niya, hindi ka niya aatasan para mapahama ka. Hindi ka rin niya aatasan para matalo ka. Kundi ang iatas niya sa'yo ay yung angkop sa kanyang kalooban na siya ang magiging tanggulan mo sa lahat ng gagawin mo. Buhay po bang Diyos? At yun po yung kaukulan na walang kuri-kuri sa isip na halimbawa hindi nakatupad sa ganito, alam naman ng Diyos at totoong alam ng Diyos kung ano yung dahilan. Ngunit, ang hindi lang para sa akin po, ang hindi lang tama sa pananaw ng ating Panginoon, para po sa akin, yung hindi ako tumupad sa atas, ngunit ang ginawa ko ay mali. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Alam ko po yun, hindi tama sa Diyos yun. Amen? Hindi po tama sa Diyos. Kaya sa bawat araw po, patuloy pa rin po nagsusumikap, nagsusumakit, at sa kanyang kalooban kung paano po niyang patuloy na pinadadaloy ang kapuspusan ng Espiritu, ang katawang ito po ay nakatutupad sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Sapagkat, sabi nga, kung kayo man bilang mga tao, pagkatao, wala rin po kayo sa dakong ito. Wala rin po kayo sa dakong ito kung wala po kayong kailangan. At wala rin kayo sa dakong ito kung hindi ang Diyos ang nadama ninyo. Gayon din po kami. Amen? Kaming lahat, gayon din po. At salamat sa Ama, sapagkat sa kaparaanan po ng gawaing ito at sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching na panggabit sa Kanya, pinaunawa ng Diyos na hindi nga po siya bababa para sabihin sa iyong, anak, ito yung gusto ko sa iyo, gawin mo. Kundi sa pamamagitan ng Espiritu, inugnay po niya sa ating mga tao upang marinig po natin ang tinig niya kung paano siya nag-aatas. Na hindi niya magawa ng hayagan, subalit tayong mga anak niya, makagagawa sapagkat siya ang magulang na pinagmulan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama, hanggang ngayon po nagsusumikap pa rin po ng pagtupad sa ating Panginoon na maging kalugod-lugod sa kanyang pananaw sa anuman paraan na makabubuti at hindi sa makasasama. Sapagkat, sabi nga, simula nang maakay po ako sa dakong ito, magsa-10 taon na po, bilang alagad, ayoko na pong masayang yung oras at yung panahon. Ayoko pong igugol yung isip at puso ko doon sa mga kaukulang alalahanin na wala namang katuturan. Amen po ba yun? Sayang yung oras eh. Kundi sa dakong ito, kung paano po ang atas ng Ama na makinig ka, tumupad ka, magsabuhay ka, kumbaga sa salitang tao, walang basagan ng trip. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tumupad ka. Amen? Sapagkat hindi naman po tao ang titimbang niyan. Amen? Hindi tao ang titimbang ang ating Panginoon. Kahit ano pang pagsusumakit, pagsusumigaw na totoo ako, hindi pa rin yan matitimbang ng tao. Tanging Diyos lamang ang makatitimbang niyan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat atas po, kung ano lang po yung kaya. Kung ano lang po yung kaya, hindi po sasakupin ng iba. Amen? Sapagkat kapag sinakop mo yung hindi mo nasakop, komplikado po yun. Amen? Komplikado. At nakikita naman po ng Panginoon, kung doon sa kalalagayan mo, ay magiging komplikado ka. At magiging daan na ikaw ay magiging mapagkakasala. Mawawala sa piling niya, siya mismo ang magliligtas sa iyo kung paano niya ipapatag ang lahat at magiging sa kanya ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, pinanghahawakan ko po yung pauna pa lang na salita sa akin ng Banal na Espiritu. Sa isip ko, anak, wala kang reputasyon, wala kang dignidad sa mga tao. Sapagkat sa pananaw nila, walang kwenta ka,
Subalit, ginawa kita, nirecycle kita, at pinahalagahan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung pinanghahawakan ko yun eh. Sapagkat kung tao po ang panghahawakan ko, ngayon din sasabihin ko po sa inyo, ayoko na. Opo, pag tao. Pag tao ang panghahawakan ko at pakikinggan, ngayon na, hindi nyo na ako makikita sa harapang ito. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat sabi nga, sa napakasimple at payak na pamumuhay na ipinagkaloob po niya sa akin, na minsan po ay napagkakasalahan, akala nila yabang. Hindi po, simpleng-simple lang po ang buhay ko, subalit masaya po ako. Buhay po bang Diyos? Yun po yung nararamdaman ko po eh. Nang inatasan po ako ng Panginoon na tumupad sa Kanya, lahat ng bagay na nakamtan ko sa una, kung yun man ay dusa, pinunuan po niya nang naglingkod ako sa Kanya. Kaya wala akong talo, hindi ako natalo, at hindi rin ako nalugi. Sa aking pandama, mas naramdaman ko po sa aking pandama sa puso ko na mas masarap ang buhay ko ngayon kahit wala akong trabaho. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat tumupad po sa atas. At yun po ang Ama, kapag tumupad ka sa gusto niya, siya ang bubuhay sa'yo. Amen po ba yun? Oh, challenge po yan. Lagi kong sinasabi, I will take the challenge. Challenge po yan. At sa bawat araw, totoo po yun. I will take the challenge na kilala ko po, alam ko po kung ano yung atas sa akin ng Ama, na napakahirap gawin, ngunit nagawa ng Diyos, at ginagawa ng Diyos na hindi ko kaya yon. Amen po ba yon? So, balit salamat sa Ama, sapagkat yun lang po yung paninindigan namin magkakapatid, si kapatid na Pearl, na ibinigay po sa akin ng Ama, isa lang po yung panuntunan namin. Pinagkaloob na ng Ama sa amin sa unang buhay, kung ano yung buhay ng mundo at bilang tao. At ngayong naakay kami sa dakong ito, ano man ang sambitin ng tao, wala po sa amin yon. Okay lang po yun sa amin. Subalit, ang pinakamahalaga, ang isasambit ko naman po sa inyo, tanging Diyos lang ang nakakaalam ng totoong gumagawa ng totoong atas at gumagawa ng mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po. Sa dakong ito, sabi ko nga, masarap. Sapagkat naghintay man ako doon sa minimithi ko po para sa aking anak, binigay po niya. Ibinigay na po niya. Puro answered prayer po. Tuwing naghumihiling po ang mahal na apo na, sige, humiling kayo ng 2 hiling at taimtim ng katapatan na ibigay niyo po sa Ama at ipagkakaloob niya ang para sa inyo. Bawat hiling po, sa pag nagsasabi po siya, kaagad sinasagot po ako ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, masayang-masaya po ako at ibinigay na po niya yung para sa aking anak. At salamat sa Ama na hindi ko naging katanungan, bakit kaya ako pinaghintay niya ng matagal bago niya ibinigay. Alam niyo po, ang naging sagot, hindi ako ang pinagtibay ng Ama, kundi ang aking anak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa ngayon po, higit po na nagsusumikap at nag-uumigting ang puso na tumupad kung ano pa yung gustong ipatupad ng ating Diyos. Sapagkat, ganun po pala, kapag tinanggap mo pala ang Diyos at ikaw inatasan, ang pangarap mo ngayon hindi na lang sa sarili mo, kundi ang pangarap mo ay para sa Diyos na kasama ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Kung paano po, ito po itakda para isiwalat. 2 lang po kaming magkasama sa bahay, kasama aking alaga. Ito po itakda na eh. Kung para po sa aming 2 na ibinigay sa akin ng Diyos, yung buhay na simple at payak, tama na. Subalit, hindi po pala kailangan tapusin sa ganon. Sapagkat ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ang Diyos na humango sa iyo sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kapag tinanggap mo pala ang Diyos sa puso mo, ang pangarap mo'y hindi na sa sarili mo, kundi kung paano maging kalugod-lugod sa pananaw ng Ama, ang pagtupad mo sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa simple at payak na pamumuhay, hindi po pala usapin na kailangan magkaroon ka muna ng marami bago ka gumawa. Amen? Ito po yung malinaw, ibinabahagi po ng Ama. Hindi kailangan magkaroon ka muna ng marami bago ka gumawa. Kundi ang gumagawa sa atin, sa ating lahat, ay buhay na tunay na mayaman, na sa kanyang kapayakan, ibinaba ang anak, nagpakababa, subalit gumawa, at sa dakong ito, yan ang nasumpungan ko. Sa kabila ng kapayakan, nagpakababa, sinuko ang lahat, nang ginamit po ang ating mahal na Apo Kunching upang ipatunay sa lahat
na ang atas ng Ama sa kanya ay katotohanan, kaya siya tumupad. Buhay po ba ang Diyos? Gayon din po kami. Kami pong mga alagad na sa dakong ito, sabi nga sa simple at payak, kumain ka lang 3 beses ang araw, so, may merienda pa, so 5 beses. May midnight snack pa, so 6 na beses. May 7 pa, pagising mo, gagatas ka pa. 7 beses. Yun po yung bigay ng Diyos. Nung naglingkod po ako, dinanas ko po yan. May gatas ka pa sa madaling araw pag hindi ka makatulog. Samantalang sa mundo ka ng tao, hindi mo na maapuhap dahil sa sobrang pagod mo, tulog ka, hindi ka na makapanalangin. So bali sa dakong ito, nang itinuro po ng Banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, ang lahat ng kaukulan na mula sa Diyos, simula po noon. Yung ibinigay po ng Diyos sa pagtupad sa Kanya, tutupad din siya sa iyo. Vice versa po. Kaya ang ating Panginoon marunong pong magbigay kung ano yung kaukulan na ibinigay mo sa Kanya. Alam po niya. At alam din po niya magpatong ng tubo doon sa ibinigay mo sa Kanya. Ganyan si Ama. Hindi kagaya ng tao. Wala ka ng pambayad, tinutubuan ko pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, madama niyo pong lubos ang kalooban ng ating Panginoon. Sa bawat pagtupad sa Kanya, may kaangkop na gantimpala na mula din sa Kanya. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. Salamat po sa lahat ng nagbahagi. Muli po tayo tumayo at awitin natin ang itinurong panalangin sa atin.